Sir, very short interview lang po. Madali lang. Kailangan. Guys, nasunod. Yan ang buwan. Magigiting na mga abogado. Tama. Gwapo pa. Siya yun, siya yun. Kakampi ah. Oh, di ba? Swerte ka ba? Hindi. Joke lang. Ako honored lang ako. Naging kliyente ko yung pinakabatikang abogado. Attorney Lambino. At saka pinakagwapo. Nagpipili dito eh. Pagka hindi pa binoto talaga ng taong bayan, sila namin diferensyan mali. Hindi dati. Kasi dahil dito pa rin Oo, at saka inano na ng mga OFW. diferensyan mali na sila. Pwede na tayo matingin dito. Dito na lang oh. Lumapit na tayo. Yan, yan, Ikot yan. kayo, sir, ikot. Dito, dito. Yan. Yun. Yun. O, upo sir, upo para makita din namin. Yan. Ito yung petition natin for prohibition, mandamos with injunctive reliefs na final natin ngayon against the Commission on Elections at saka Department of Foreign Affairs bilang mga respondents dito sa ating petition. Yeah. Ito ang Torian na mag-explain. Okay na? Pwede ba dito? Oo, pwede. Very short lang naman. Ito po, ginawa po natin ito para sa ating mga kababayan at saka especially sa ating mga overseas Filipino workers. Nung nandoon kasi kami sa Hong Kong with Attorney Jamie Bondok, Attorney Raul Lambino at saka nila Attorney Vic Rodriguez at iba pang mga kandidato, no? Nakita namin yung apprehensions and fears of the overseas Filipino workers and the overseas voters, no, concerning the system that is being sought to be implemented by the Commission on Elections. So pinag-aralan po namin and we found out na yung Commission on Elections resolutions na ipinalabas nila starting with 11061 on overseas Filipino voting system medyo depektibo po kasi po i-summarize ko na wala pa pong batas on online voting, wala pang batas. Ang Commission on Elections on their own or on its own rather issued COMELEC resolutions, 3 COMELEC resolutions, specifically COMELEC resolution 11061, 11079, 11081, which implements online voting even if there is no law yet on the matter. And we also question the issuance of COMELEC Resolution 11076, which is the guidelines on domestic voting, simply because of the fact that our laws on the matter, specifically Republic Act 9361, Section 31 mandates, 9369 rather, Section 31 mandates manual counting of votes. Ang ginawa po, winala po ang manual counting of votes, ginawa pong electronic, and electronic counting was already repealed, no, by Republic Act 9361. 9369. Palagi akong nagkakamali dyan. Yung batas po on electronic counting was provided in Republic Act 8436. But this was specifically amended by Republic Act 9369, and now 8436 has been implemented, re-implemented, even if this is in clear violation of an existing law. So our prayers therefore is that mandamos to compel the Commission on Elections to implement Section 31 of Republic Act 9369 and to issue resolutions and appropriate resolutions for the implementation of the same. Why? Bakit? Because it is provided by law. Second, it is a voter verification
verification mechanism in itself. Kung meron tayong manual counting, makikita po natin yung progression of votes. Makikita ng mga watchers kung sino talaga ang binoto nila at meron tayong tally sheets. Meron tayong election returns na klaro. Meron tayong certificate of votes. So we can have clear basis. Meron tayong factual basis pagpunta na doon po sa canvassing. Kaming mga lawyers, meron na kaming mga data kung anong nakuha ng aming mga kandidato kada presento, and we can already marshal all our facts and data when we go to the canvassing. Unlike now, bibigyan ka na lang ng election return, hindi mo alam kung paano nakuha yung resulta. Kaya nga po, ang intention po ng batas, Republic Act 9369, is manual counting muna. Ang electronic po, canvassing lang at consolidation of votes. Hindi po included ang counting. Pero ang COMELEC, in-include nila ang counting. Sa overseas Filipino voters naman, Sections 24 and 27 of Republic Act 10591 contemplates paper ballots and on-site voting. Okay? At saka on-site canvassing po. Ang ginawa po ngayon, online na walang batas. So kailangan po maglagay muna ng mga klarong safeguards at saka kailangan ikonsulta. Wala kasing consultation itong online voting, diretso na lang, walang batas. At hindi po pwede ang Commission on Elections magawa ng sariling batas na hindi po batas galing ng Kongreso. Yun po ang summary ng aming petition. Ito po ay pinangunahan ng PDP Laban at pinirmahan ito, may resolution ito ng PDP Laban kasi po ang PDP Laban wants to protect the votes of the Filipino people, and supported po ito ng mga magigiting na mga abogado ng mga kandidato like Attorney Raul Lambino, no? Attorney Jimmy Bondok, Attorney Vic Rodriguez. Ako rin po ay pumirma, Attorney Israelito Torion at si Attorney Glenn Chong. Hindi lang nakahabol yung kanyang perma kasi nasa Davao pa siya, but he is one of the petitioners. And meron din pong mga overseas voters and OFW nakasali po dito, petitioners. Nilimit lang namin kasi more than 200 po ang pumunta sa aking opisina. Hindi na po makaya ang pagpasiro. So nilimit lang namin. They are very supportive of our legal move. Attorney, for the record, we are praying for makapag-issue yung court ng TRO po na and mandamus, no? Mandatory injunction para po first sa domestic voting na i-implement yung Section 31 ng RA 9369 at magawa sila ng resolution para ma-implementa ito. Hindi naman mahirap kung pagboto hindi muna ipasa doon sa machine, i-manual counting mo lang muna, wala na kailangan gastos. Doon na lang, choke na lang siguro ang tali, no? Wala na kailangan gastos. And then, this will also coincide yung concern ng isang lawyer din, si Attorney Respicio, na doon na lang i-on yung internet pag-transmit na ng mga results. Kaya para sigurado tayo, meron talaga tayong datos kung ilan ang nakuhang boto ni Attorney Lambino, ni Attorney G.V. Bondok, kada presinto, at saka pati na rin mga local candidates. Mga local candidates ito masisiyahan. Kasi kung sino ang talagang nanalo, ay sisiguraduhin sana namin na sila talaga ang mananalo. Sir, klaruhin lang din natin. Yung mga OFW may reservation kasi parang feeling nila matitaya yung election through online voting. Kaya nga ito, kasi we are saying that in the meantime, i-TRO muna ito. And what will we do? We will follow first Republic Act 10591 na 10590. Ano yung gagawin? May in-person voting, mail voting, and in certain cases you follow what was the procedure that was done before. Huwag muna yung online voting kasi nga wala ito nakadaan ng konsultasyon as required by law. There is no
international certification. And second, most importantly, there is no law calling for this and for the implementation of this scheme. Pwede masasabi po ba natin na yung gagawing online voting ay labag po naman sa batas? I will let Attorney Bondok answer that. Oo, kasi meron po tayong legal maxim, no, that spring cannot rise above the source. No? Ang problema nga sa online voting, although we load the COMELEC for exploring new technologies, kailangan pa rin may batas muna bago sila mag-implement. At saka isa pa, ang mandato po ng COMELEC is to ensure na hindi ma-disenfranchise ang mga voters. Eh ang problema nga dito, it is open to fraud, it is open to duress, at wala akong safeguards dahil wala namang consultation or extensive consultation na nangyayari. Meron din po kaming message sa mga OFW. Kasi yung iba, medyo naiinig po because syempre they are afraid. To your question, baka raw madaya sila. 2 points lang po. Number 1, March 9 lang namin nalaman to. And it is not even a month later na action na po namin. It is April 3. So we are doing our best to make sure we have free, honest, and orderly elections. At yung amin pong mga ginawa para sa OFW, hindi lang po para sa kanila, pati po sa mga nandito na mga pamilya nila. No, para to make sure na hindi nasasayang yung mga pinapadala nila. Sir, may oras pa po ba tayo? Sa April 30 lang po yung voting natin para sa atin. Well, definitely because you know yung manual voting naman is implemented in KSA, for example. No? So ibig sabihin kaya. Ang total po ng OFW population is 1.6 to 1.8 maybe million. So kayang-kaya naman yan. Yes, no? Pero may mensahe kami, Attorney Lambino will Yes. deliver the message. No? Yeah. May mensahe kami. Nananawagan ako sa ating mga minamahal na mga kababayang Pilipino, mga overseas Filipino workers o mga residents na po sa ibang bansa na nakaregister as a voter for this coming election sa May 12, 2025 na magpa-register pa rin po kayo doon sa online voting system kasi hindi tayo nakakasiguro na makakakuha po tayo ng injunction or temporary restraining order. At kung magtuloy-tuloy po ito at hindi po kayo nagpa-register dito sa online voting, ay hindi na po kayo makakaboto. So, para lamay siguro po natin na please register pa rin dito sa online voting and then let us see kung ano ang magiging outcome po nitong petition natin at kung hindi man tayo makakuha ng TRO or injunction ay makakaboto pa rin po kayo pursuant to the online voting na gustong ipatupad ng Commission on Elections. Alalahanin po ninyo, mahalaga po yung inyong boto rito sa halalan na ito in the exercise of your sovereign power pursuant to the provision of the Constitution in the preamble and in the Declaration of Principles and State Policies that sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. At ito lamang po yung pagkakataon po natin sa eleksyon na ito, sabi nga ni Attorney Jimmy Bundok, ito yung armas ng demokrasya na pwede po nating gamitin upang mapalitan po ang maling sistemang umiira po dito sa ating pamahalaan. Kaya muli, nakikiusap po kami sa ating mga OFWs, magpa-register po kayo alinsunod doon sa guidelines na pinalabas na po ng COMELEC para pagdating ng April 13 hanggang May 12 ay makaboto po kayo. We have 1 month at least to vote. Kaya wag po kayong mag-alala. Samantalang po kaming mga abogado naman dito sa Pilipinas, we are going to do our best na yung pong inyong mga fears, ang inyong pangamba ay matutugunan po natin, mabigyan ng solusyon. Sabi nga ni Attorney Bundok, the spring cannot rise above the source. Wala nga pong batas na nagsasabi na itong online voting ay dapat ipatupad. Pero andyan na rin po yan eh. Hanggat hindi natin question, walang pronouncement po ang ating Supreme Court regarding this, ipapatupad po yan ng COMELEC unless we are able to get injunctive relief. So, yan po mga kababayan. Alalahanin po ninyo, ang PDP Laban, mahal po kayong lahat ng mga overseas Filipino workers at inyo pong mga pamilya. Sir, prior to the filing, nag-reach out po ba tayo sa COMELEC regarding po dun sa reservations ng mga OFWs? Well, I think we have said our piece many times over na sinasabi natin na bakit naman 77 electoral post agad na ipapatupad po ito. Eh, sabi nga ni Attorney Torion, they should have conducted a more widespread comprehensive consultation and then pilot this in a few areas, maybe 5 or 10. It would not be very fatal kung meron man pong mga mangyayaring hindi maganda. Pero kaagad wholesale general 77, medyo
doon po nagkakaroon ng pangamba yung ating mga overseas Filipino workers. At iyan nga po yung narinig namin. It did not come from us itong initiative na ito that just overnight ginawa namin itong petition ito. We have consulted several organizations of overseas Filipino workers. They have visited our offices. Ako, maraming nagpunta sa aking opisina from Korea, from Japan, from Singapore, from Hong Kong, and then interacted with them in online. At ito yung kanilang sinasabi. In the same manner, I can speak also for the other candidates ng PDP Laban Senatorial slate, Attorney Bundok, Attorney Rodriguez, Congressman Marcoleta, and others na yan din po yung hinaing ng karamihan ng mga overseas Filipino workers na sana ay hindi matuloy o ipatupad itong online voting. So, sana maintindihan po ng taong bayan that this is a very important case. Suffrage is the foundation or the bedrock of representative democracy. So, the right to vote is a sacrosanct right and we have to protect it and we have to make it happen that people would trust the process. If people do not trust the process, then we really have a problem. And that is why we want to have this petition granted by the Honorable Supreme Court. We are on our bended knees because this is very important for us. All other rights spring from the right of suffrage if we are truly a representative democracy. So maraming salamat po sa panahon na binigay ninyo at sana kasali ninyo kami sa aming mga prayers po sa Supreme Court na sana i-grant po ito. Thank you so much. Maraming salamat. Picture, sir. Picture pa. Picture muna sir. Kasi wala Kami, Sir, dito naman. Uy, nagwala na. Sa attorney. Ay, sige. Ayan na. Okay. Maraming salamat Thank you. po. Thank you. Sir, announce ko lang, meron kaming press call sa Aromatang